Sino ba namang hindi nangarap na libutin ng Pilipinas? Sa dami ng mga gandang tanawin at pasyalan, mayamang kultura at masarap na pagkain na tiyak may pagmamalaki natin. Kaya mula dito sa Agoncillo, samahan nyo kaming tuklasin ang natatanging ganda ng Batangas at ang mga natatago pang natural na ganda ng Calabarzon. Hanggang sa unti-unti ay malibot na natin ang iba pang lugar mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya't ano pang hinihintay nyo? This is Johnny and his King, mga dating empleyado na ngayon ay may maliit na negosyo. Tara, libot tayo! Ngayon nga ay nasa Liliw Laguna tayo para ma-experience ang relaxing vibe ng H&B Nature Camp at makapagtampisaw sa napakalamig na tubig ng man-made falls na ito. Isa lang ito sa nagagandahang spot dito sa probinsya ng Laguna. At kung sa ganda at linis lang naman ng mga ilog at talon, hindi sila magpapatalo dyan. Dahil napakahalaga sa mga lokal dito ang kanilang mga likas na yaman upang mapreserba at maranasan pa ng mga susunod pang henerasyon. Samahan nyo kami sa unang libot at nature trip namin dito sa probinsya ng Laguna. Kaya tara, libutin natin ang kagandahan ng H&B Nature Camp. Pasok na kami guys. So, ito medyo malayo. Mga 15 minutes walk daw to paloob. So, hindi naman kayo magbibitbit ng mga gamit niyo dahil may ino-offer sila ditong kabayo para magbitbit ng mga gamit na medyo mabigat. So, ayan. Sa pamamasyal at pagre-relax sa gaya ng ganitong lugar ay hindi naman dapat mahal. Marami tayong magagandang pasyalan dito sa ating bansa na pwede mong ma-experience sa murang halaga o kadalasan ay wala ka pang babayaran. Kaya sa videong ito, tuturuan ko kayong makatipid sa paglilibot sa mga ganitong klaseng pasyalan at magkano nga ba ang nagastos namin sa buong trip dito sa H&B Nature Camp. Kaya samahan nyo kami sa buong video na ito at sa bandang dulo ng video ay alamin natin ang magiging gastos ng 2 tao sa camping na ito. After nga ng medyo may kahabaang paglalakad, sa wakas ay narating na rin namin ang H&B Nature Camp. Sasalubungin kayo dito ng mga mababait nilang staff. May papabasa silang rules and regulations ng campsite at may papapirmahang waiver sa inyo. Dito ay magbabayad na rin tayo ng entrance fee na 200 pesos each. Libre naman ang tent pitching at ikaw na rin ang bahalang pumili ng lugar kung saan mo gustong magtayo ng inyong tent. Pagkarating nga namin ay agad kaming pumili ng lugar kung saan kami magtatayo ng aming tent. Para maayos na rin namin ang lahat ng gamit na dala namin. Dito nga namin nagustuhan magtayo ng aming tent malapit sa ilog. At tingin namin ay dito ang best spot sa buong campsite. Saktong-sakto ang erang ito para sa lahat ng gamit na dala namin. May lugar para sa lutuan, lamesa at sa aming mga upuan. Walking in the forest, feeling so alive. The trees whisper secrets as I take in the sights. The birds sing melodies, the sun shines so bright. In this peaceful heaven, everything feels right. Walking in the forest, feeling free. Nature's beauty surrounds me. The leaves crunch beneath my feet. In this moment I feel complete. The air is so fresh, the breeze on my skin. I close my eyes and let the magic in. The colors of the flowers, the sound of the stream. In this tranquil place I find my dream. Walking in the forest, feeling free. Nature's beauty surrounds me. The
this moment I feel complete. I lose myself in the beauty of this place. The worries of the world I can't even trace. In the forest. Mula sa Agoncillo ay nagpagas kami ng motor ng halagang 180 pesos. Kumain din kami ng almusal, gotong Batangas at barbecue na umabot naman ng 130 pesos. Nagbayad din kami ng parking ng motor na 50 pesos. Nag-abot din kami ng 100 pesos sa pagbibitbit ng aming gamit sa kabayo. Para sa pagkakaintindi po namin, kasama na po sa service nila ang pagsasakay ng mga gamit sa kabayo na gamit ng mga campers. Depende na lang po sa inyo kung magkano ang iaabot ninyo o kung mag-aabot kayo. Pero since service ang ino-offer nila sa atin, hindi naman siguro kalabisan ang maliit na halaga para sa kanila. Sa mga kagaya naming campers na nakamotor lang, medyo hassle talaga ang pagdadala ng maraming gamit. Kaya ingat lang din po tayo sa pagmamaneho para safe tayong makarating sa ating mga pupuntahan at makauwi rin ng ligtas. Worth it naman ang pagdadala ng maraming gamit as long na lahat ito ay kailangan nyo sa camp. Gaya na lang ng tent, camping chairs at mga lutuan. Iwasan na lang natin ang magdala ng hindi naman kailangan sa camp. Set up natin yung solar light natin para mamayang gabi naka-ready na tayo. Wala tayong problema, meron tayong ilaw. Tapos na kami mag-setup. So, papahinga muna kami. Tapos magluluto kami mamaya ng aming pananghalian. 11 na din naman. Pero kakarating din kasi namin halos. At kakatapos lang namin mag-setup ng aming tent at ng aming lugar. Kaya magpapahinga lang kami. Tapos mamaya magluluto na kami. Para sa aming pananghalian, nagdala kami ng halagang 45 pesos kilo na bigas at 2 dilatang Bicol Express na 72 pesos at isang sachet ng pork and beans na nagkakahalaga ng 25 pesos.
Time check tayo guys. 12:31 na. Ngayon pa lang kami manananghalian. Medyo late kasi late na din naman kami dumating dito. Kaya late din kami nakapagluto, late kami nakapag-prepare. At late na kami kakain. Guys, titingnan natin yung tig pa 45 pesos na bigas ng Alphamart. Para kahit nagka-camping kayo, may mga nakukuha din kayong tips sa amin kahit papano. Tapos tingnan nyo ang ulam namin. At Bicol Express. Mem, saka nakita naka Bicol Express nagka-camping. Hey guys, dahil pagod pa sa biyahe, tutulog muna po kami ngayon. Mamaya na lang ulit kami mag-update sa inyo. Pagka maliligo na kami sa napakagandang ilog ng Magdalena. Bye! Nang mga oras nga na iyan ay biglang kumulimlim ang kalangitan at nagbabadya ang malakas na ulan. Kaya niligpit ko muna ang aming mga sinampay na pinagpalitan namin mula sa biyahe kanina. Nagpahinga lang kami ng ilang oras at nagsimula na rin kaming libutin ang buong campsite. Pupunta kayo dito guys. If ever naman wala kayong dalang tent, meron naman sila dito mga kubo na pwede nyong rentahan. Marami sila ditong kubo na pwede nyong rentahan. Nagpaparent sila. May mga tent din. Oo, nagpaparent sila 300. Etong mga kubo magkano? Parang sa inyo po 1,000 na. Ayan guys. Nakakatuwa kasi maluwag ang buong campsite. Malinis at napakaganda. Ngayong gabi daw, kami na lang yung natitira guys. Kaya solo namin yung buong lugar. Bukod siyempre dun sa mga caretaker. Kami na lang yung guest na nandito. Sana maging okay naman lahat at ma-enjoy namin yung overnight stay namin dito. Monday kasi bukas. Monday nga kasi bukas. Kaya siguro kahapon, marami daw guys, di ba? So ngayon, kami na lang natitira. Since wala naman kaming work, kaya kami na lang yung natitira dito. Tignan natin mamaya kung ano na mangyayari. May malaki din silang palikuran na bukod ang panlalaki at pambabae. Sa merienda, nagpaluto kami ng pansit canton sa halagang 50 at bumili din ng biskwit at chips na umabot ng 60 pesos. Nagluluto din sila dito ng pansit canton. Luto na sila ng pizzeria sa mga biskwit. Nagdagdag kami ng dilis, 40 pesos para sa aming hapunan na nabili sa daan. Konting ano lang nito, luto na. Konting Thanks to you. Dilis. Dilis ka, girl. Ulam po namin ay yung tira. Tirang star ulam. Saka dilis.
Good morning. 5:33 pa lang pero ganito nakaliwanag. So, kaagising na lang. Tapos sising. Ligpa. So, maglalagyan tayo ng ating almusal. Napakalamig na umaga ang bumungad sa amin. At alas 5:30 pa lang ng umaga ay napakaliwanag na ng kapaligiran. Nag-prepare na ako ng aming agahan na nabili namin sa kanilang tindahan dito sa loob ng campsite. Bumili ako ng kape at ng biskwit sa halagang 100 pesos kasama ang cups at may yelo din kaming nabili. Dahil nga walang ibang campers, ay halos na solo namin ang buong lugar at in-enjoy ang bawat sulok nito. Nilinisan na rin namin ang mga camping chair para may time pa itong mabilad sa araw at matuyo. Dahil nga maya-maya ay paalis na rin kami. At habang nandito pa kami, ay susulitin na rin namin ang paliligo at pagbababad sa napakagandang man-made falls na ito. Ang bantay namin dito sa may
campsite. Kagabi, simula kahapon hanggang gabi, hanggang ngayon, lagi siya nakasunod sa amin. Siguro, siya yung naka-assign na bantay para sa amin. Nakalamin mo. Tara na. Ayaw mo? Yung bawal mo. Pwede. So, ayun guys. Ang sarap mag-swimming, malamig ang tubig. Nilalamig na kami. At nag-aasikaso na kami pa uwi. Asikaso na po tayo pa uwi kasi ano kaya to? Alam niyo ba kung ano yan? Alam niyo po ba kung ano yan? Babalik kami sa inyo mamaya. Tingnan natin kung saan kami pupunta ulit. And talaga na-enjoy namin tong lugar. Gumastos kami sa pagkain ng halagang 572 pesos kasama na ang kain sa biyahe. Sa gasolina naman ay 360 pesos balikan na. Entrance fee na 400 which is 200 pesos ang isa. Pasakay ng kabayo ng gamit ay 200. Sa kabuuan ay 1,532 ang nagastos namin sa buong trip na ito. Ngayon ay may idea na kayo sa kung magkano ang aming kabuuang nagastos sa camping na ito. Depende na sa inyo kung mas kaya nyo pang magtipid kung sakaling maisipan nyo rin mag-camp dito sa H&B Nature Camp. Overall, napakasayang experience ang naranasan namin dito sa H&B Nature Camp. Nakapag-relax at nakapag-unwind at paniguradong babalikan namin ang lugar na ito.
guys. So, pauwi na po tayo. Ito na yung mga bagahe natin. Yan. Lahat. Hinantay lang natin ang kabayo na magbibitbet ng ating bagahe. Salamat po sa pagsama sa amin. Bye! Okay na po. Nakaguna lang po. Yung camping. Let's go! Alis na po tayo. Tara. Let's go. Let's go. Na-load na yung mga gamit natin. Sumauna lang ako. Una lang ako ng konti.